Rosalie, magandang hapon sa iyo. May motion bang i-cite in contempt si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi pagdalo sa pagdinig? June, hanggang sa mga oras na ito, wala pang formal na motion na inihain sa House Quadruple Committee o Quadcom upang patawan ng contempt si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nakadalo sa pagdinig kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. 8 taon nang nakalipas, muling humarap sa isang pagdinig ng Kamara ang dating Senadora at Justice Secretary na si Leila de Lima. Subalit hindi tulad noon na ang topic ng inquiry ay ang bilibid drug trade kung saan siya ang isinasangkot sa kontrobersya. Pinuri ng dating mambabatas ang layo ng House Quadruple Committee o Quadcom, partikular na ang pagbusisi sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Anya, tinangkari ni de Lima na kondenahin ang drug campaign noon, subalit anya, walang nakinig sa kanya. Sobrang nakakalungkot na ngayon lamang nagkaroon ng napaka-komprehensibong pagtalakay ang Kamara de Representante sa drug war at mga EJK. Pagkatapos ng tumambak ang libu-libong bangkay na naging biktima ng drug war. Ayon nga po kay Professor Randy David, marahil ang pandinig na ito ng Kamara ay katumbas na rin ng aming pinapangarap na Truth Commission na hihimay sa mga tunay na pangyayari sa 6 na taon na pagpaslang ng ating sariling gobyerno at kapulisan sa libo-libo nating mga kababayan. Sa pagdinig, inilatag ni de Lima ang mga natuklasan nito sa investigasyon sa umano'y Davao Death Squad o DDS nang nakaupo pa siyang chairperson ng Commission on Human Rights noong 2009. Kinumpirma umano ito sa affidavits nina Edgar Matobato at Arturo Lascania sa Senate inquiry noong 2016 at 2017. Kabilang sa findings ang reward system na ipinatutupad na noon sa Davao City ng alkalde pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nahahatian niya sa 2 period ang kasaysayan ng DDS mula taong 1988 hanggang 1998 at mula taong 2001 hanggang 2016. Si Duterte na alkalde noon ng Davao City o si MRRD ang pinakamataas na pinuno at mastermind umano ng DDS na tinatawag noong Superman. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Ayon sa dating senadora, ang mga finding na ito sinusuportahan ang mga naging pahayag sa Quadcom ni Royina Garma, retired police colonel at dating PCSO general manager. Partikular na ang direktiba noon ni dating Pangulong Duterte kay Garma na maghanap ng isang operatibang magpapatupad ng Davao model ng anti-drug war sa buong bansa. Gayun din ang reward system sa anti-drug war ng Duterte administration. The nanlaban concept actually originated from the DDS operations. Gate din ng dating senadora, maaaring parusahan ng EJK sa ilalim ng umiiral ng batas sa bansa na ang parusa ay reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Partikular na ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Samantala, binawi naman ni retired Police Colonel Jovi Espinido ang mga pahayag nito laban kay dating Senador de Lima. Nais ng senadorang malaman kung kabilang din ba si Espinido sa kinausap ng dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa upang magbigay ng pahayag laban sa kanya. Si Kerwin Espinosa ang naghayag na si Senator de la Rosa umano ang nag-utos sa kanyang idawit si dating Senador de Lima sa illegal drug trade. Yung mga sinabi nila noon during the Senate inquiry ay hindi totoo. Ayaw lang niyang aminin. Ang gusto ko po sana na marinig sa kanya, yung sinabi ni Mr. Kerwin Espinosa during the last hearing
na kinausap silang tatlo ni then PNP Chief Bato de la Rosa, now Senator, na ayusin yung mga testimonya nyo para nagkakatugma-tugma. Although I think Colonel Espinido will remember na kahit nga ganun na yung kanilang naging guidance or instruction from then PNP Chief Bato de la Rosa, hindi pa rin naging tugma yung kanilang mga sinabi during the Senate inquiry. Yun po sana yung gusto kong malinawan sa kanya. Tama ba yun? Sinabi ni Kerwin Espinosa na actually kinausap silang tatlo para maging tugma-tugma yung kanilang script. Before that Senate investigation, Colonel Espinido, in relation to the alleged involvement of Senator De Lima, have you known Ronnie Dayan? No, Your Honor. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator De Lima is consistent. Do you confirm this? Yes or no? I confirm, Your Honor. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Binatikos naman ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Ayon sa Makabayan Block Solids, hindi ito dapat pinahihintulutan at dapat magresulta sa contempt citation. Ang kinatawang ito po ay lubos na nababahala at dismayado sa hindi pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng ating komite. Parang naggagayahan lang ang mag-amang Duterte. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho. At ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. The non-appearance of former President Rodrigo Duterte at the Quadcom hearing today is a clear manifestation of his disregard for truth, justice, and accountability. By refusing to participate, the former president is hindering the people's right to know and denying them the opportunity to seek justice for the crimes caused by the war on drugs during his term. Hihinga naman ng Quadcom si dating Pangulong Duterte ng patunay na pinahihintulutan nitong maging kinatawan niya si Attorney Martin Delgra III. Si Delgra ang sumulat sa Quadcom at nagsabing hindi makakadalo ang dating Pangulo dahil maiksi ang abiso kaugnay ng pagdinig at masama ang pakiramdam nito. O June, sa ikalawang bahagi naman ng pagdinig ay inusisa ng mga kongresista ang ilang tauhan ng pulisya na iniuugnay sa pagpatay sa ilang local chief executives. Partikular na si Los Baños City Mayor Cesar Perez, gayon din si Tanawan City Mayor Antonio Halili na kapwa na pabilang sa narco-list ng Duterte administration. At ngayon nga lang, kapapataw lang ng contempt laban kay Police Major Kenneth Albotra. Isa ito sa mga isinasangkot sa pagbaslang kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Balik sa iyo, June. Rosalie, kanina yung sinabi ni dating Senador Laila de Lima na ipinaalala niya sa komite na merong batas na umiiral sa Pilipinas bago pa naging miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute, yung RA 9851. Ano ba ang pahiwatig dito ni dating Senador Laila de Lima? Ibig sabihin ba nito na after ng investigasyon, after na magkaroon na ng committee report, maaari na bang kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bukod pa doon sa ginagawang investigasyon ng ICC? Yun nga ang ipinunto ni Senador Laila de Lima na yung RA o Republic Act 9851, pagkamat naipasa ito o napirmahan na isabatas itong batas na ito, kahit hindi pa tayo kasama o kabilang sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC, nakasaad sa probisyon ng batas na yan, particularly dun sa Section 17, na merong karapatan ang mga international institutions na mag-imbestiga sa mga individual dito sa Pilipinas, kabilang na yung mga nasa
nakaupo sa pamahalaan kung ang mga ito ay lalabag sa international humanitarian law. So yun yung nakasaad sa Section 17. Ibig sabihin, ayon sa dating senadora, ay hindi maaaring pigilan ang ICC na mag-imbestiga kaugnay ng mga paglabag na yan sa international humanitarian law. At yan din ang dahilan kung bakit kahit hindi na tayo kabilang sa Rome Statute ng ICC ay maaaring o isinasagawa yung investigasyon dito sa umano'y extrajudicial killings o EJKs ng anti-drug war ng Duterte administration. Mahaba pa yung hearing na yan, Rosalie. I-extend pa ba ito ng ilang araw? Kanina lang, June, may inihain na motion at inaprubahan niya ng karamihan o ng mayorya ng Quadcom na i-extend yung pagdinig ng House Quadruple Committee. Kasi usually, yung mga inquiry ng House kailangang i-terminate yan within 60 days. Yan yung nakalagay sa rules ng Kamara. Pero dahil nga sa mga issue na iniimbestigahan ng Kamara ay ini-extend o pinalawig yung inquiry in aid of legislation. So asahan natin na mas mahaba pa yung gagawing pagdinig ng House Quadruple Committee kaugnay ng issue ng EJ case. At bukod sa issue ng EJ case ay iniimbestigahan din ng 4 House panels ang issue ng illegal POGOs at ng illegal drug trade. Kaya mahaba-haba pa talaga itong isasagawang investigasyon na ito. Pero alam naman natin na magiging abala ang mga mambabatas dahil sa susunod na taon ay magiging abala na rin yung mga kongresista na nagbabalak na kumandidato para sa 2025 midterm elections. So ang kapalaran ng pagdinig, di natin aalam kung aabot yan hanggang sa 20th Congress, na alam naman natin na pag umabot sa 20th Congress, iba-iba na yung mga kongresista na mauupo. Maraming salamat, Rosalie Cos.